nasa atin na yung mga Pilipino kung gusto nating solusyonan yung problema natin. Kasi matindi na rin yung problema natin dito. Pag hindi pa natin hanapan ng solusyon to, baka maging kagaya tayo ng Venezuela. Ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, matindi ngayon, no? Yung Hi, MJ. bangayan ng China at ng US, especially na yung China ngayon ang nagko-control o nagdo-dominate sa world supply po ng silver dahil sila nga po ang producer ng mga gadget na silver naman is magandang semiconductor sa mga bagong kagamitan. Do you think, ma'am, US and China, madadamay talaga tayo sa kanilang banggaan kasi nga marami tayong supply ng silver at ng gold? Actually, hindi naman kalakihan, no? In fact, hindi naman tayo talaga major producer ng silver. Sa silver 2% lang ang production contribution natin sa world market. Ang ginto naman, 1% lang yung ating capacity to produce. No? Although in the past, malaki yung reserves natin. Kaya parang ang dami na, sayang talaga. Ang dami natin ginto dati, tapos nabenta nga. So ngayon, I think we're down to about 130,000 tons na lang ang ating ginto. So, dumadagdag naman yan kasi nga may gold producers tayo, tapos binibenta yan sa Bangko Sentral. Pero sana, ang wish ko lang, hindi na magbenta ang BSP. Pero ang silver, kaya ganito yung biglang akyat siya, no? Kasi yung global production ng silver is 30% lower than the demand. Kasi biglang umakyat ang demand sa silver ng electronics, yung mga solar panels, ginagamit yan. Kasi ang pilak, magaling siyang maging electrical conductor. In fact, it's the best electrical conductor. Kaya yung mga telepono natin, yung mga circuit boards niyan, yung mga tawag dito, yung mga semiconductor, may silver yan. Yan. Tapos yung mga electric cars, electric vehicles, gumagamit din yan ng silver. So yun. Kaya dahil sa dami ngayon ng gumagawa ng mga uh, electric vehicles nga, malakas ang demand talaga sa pilak. So last year, or in 2024 pala, sorry, yung total demand sa pilak was 36,000 metric tons. No? Ganun kalaki yung demand. Pero yung supply was only 21,160 metric tons. Kaya ganyan, biglang bumubulusok yung presyo ng silver kasi in first place, hindi na sila namamanipulate. And second, napakalakas ng demand for silver. Tsaka pag talaga nagkaumpugan, ma'am, ang US at ang China, talagang damay na damay tayo. Dahil alam mo naman, ma'am, may Venezuelan issue ngayon at inilayo no, ng US government ang pagbibigay supply ng langis doon naman sa China. At ang China naman, mapupwersang bumili via dollars yung nasabing mga supply ng langis sa US naman. Matindi naman ngayon ang hakbang ng BRICS sa de-dollarization. Anong tingin mo dyan, ma'am? Well, tingin Complex eh. ko medyo Complex. medyo deflected ngayon ang attention ng China at US kasi dahil sa nangyari sa Venezuela at saka ang nangyayari ngayon sa Iran. Ang Iran, Venezuela at Iran are both major oil producers. So hindi masyado ngayon pinapansin ng Pilipinas kasi mas malalaki yung mga resources na makukuha nila especially ng US dyan sa Venezuela at saka sa Iran. Ang nangyayari ngayon ang nangyari sa Venezuela, alam na natin lahat, yung presidente nila, si Maduro, naaresto, no? Inaresto ng US government for crimes against humanity dahil matindi talaga yung nangyari doon. Naging narco state ng Venezuela. Kaya maski marami silang resources, especially, I think Venezuela holds the most amount of oil, no, oil reserves. Kaya magtataka ka kung bakit yung mga tao doon naghihirap, no? At ang inflation nila, nung lockdown, umabot ng 3,000% ang kanilang inflation. So parang hindi mo maisip kung paano ka makaka-cope sa sweldo mo, no, na limitado, na
inflation was 3,000%. Tapos last year or this year actually, nasa 174% pa ang kanilang inflation. So, napakahirap mag-cope kaya yung mga Venezuelans mismo, natuwa sila nung nawala si Maduro kasi isa siya talagang diktador, no? Ngayon, sa Iran, major oil producer din yan. Ang nangyari ngayon, nagre-revolution doon ngayon yung mga tao. So, I think 2 weeks na silang nasa kalye at dinidemand yung pag-alis ng Shah, no, ng Iran. Kasi wala silang tubig. Mas matindi ang problema ng Iran kasi wala na silang tubig. I think yung reservoirs nila, 5 malalaking reservoirs, only contain about 12% supply of water. Tapos, yung mga wells nila dry na. So, wala na silang tubig. Tapos, yung kuryente nila, limitado pa, no? Kaya napakalaki ng problema sa Iran ngayon. So, ngayon, nandyan ngayon nakatutok yung malalaking countries ngayon kasi it's a battle for resources, no? So ang US may advantage na sila sa Venezuela. Itong Iran mukhang parang humihingi na ng tulong yung sino nga ba yun yung Crown Prince ng Iran kasi in exile yung Crown Prince pero sinusunod siya ngayon ng mga tao no through social media. So, humihingi na siya ng tulong sa US na tulungan yung mga tao sa Iran kasi napakalimitado na talaga ng supply nila ng tubig doon tsaka kuryente. So, marami nang in fact namamatay ngayon kasi minamassacre ng government ng Iran yung mga Iranians na nagrarally or nagpoprotesta. So, dyan ngayon nakatutok yung malalaking country. So, hindi masyadong napapansin ang Pilipinas ngayon. Ma'am, nakikita niyo po ba na matutulad tayo kasi maraming nag-chat dito na baka matulad daw tayo sa pinagdadaanan ng dalawang bansa na synonymous po ng ating kinakaharap din ng mga problema sa Pilipinas, issue po ng korupsyon, illegal na droga at kahirapan, ma'am. Yeah, sa akin nasa atin na yung mga Pilipino kung gusto nating solusyonan yung problema natin kasi matindi na rin yung problema natin dito. Pag hindi pa natin hanapan ng solusyon to, baka maging kagaya tayo ng Venezuela. Actually, ilang beses ko nang sinabi sa inyo sa every time ini-interview niyo ako, na buti na lang sinusuportahan tayo ng mga OFWs kasi kung hindi, we are probably already in a recession. Kasi nga, bagsak ang investments, tapos babagsak pa ang government spending. No? Tapos, hindi pumapasok yung pera ng gobyerno para sa serbisyo ng mga tao. So, ang laki ng leakage, napakalaki ng leakage dahil sa corruption. So, ang question ngayon is, anong gusto nating mangyari? Tayo mga Pilipino, kailangan magkaisa tayo. Ano bang gusto nating mangyari? Kasi kung aasa tayo ngayon sa current leadership, kung in denial sila na may problema, mahirap solusyonan. Okay? Hindi nila solusyonan yung problema. Sinabi nyo kanina, yung Pasko, sabi nila, maraming malulungkot sa Pasko dahil makukulong sila. May nakulong ba? Di ba? May konting nakulong, mga, yung mga Diskaya, yung mga ibang taga-DPWH. Pero yung talagang, yung punot dulo ng problema, meron ba talagang nakulong? Diba? Hanggang ngayon walang accountability. At saka hindi natin mabawi na yung mga lumabas na pera. Diba? Saan napunta yung mga perang yun, ng mga ghost projects? Paano natin mababawi yun? Mababawi pa ba natin yun? Yun yung tanong So ngayon, tayo mga Pilipino, anong gusto nating gawin? Kasi napakalaki na nung nailabas, tapos yung 2026 budget, ang laki pa rin ng insertions. Okay? So, yung insertions na yon will be leakages again. Diba? In another form. So, ang napansin nga ni Senator Amy Marcos, napansin niya ang laki ng allocation sa mga farm-to-market roads. So, kaya kinumpara niya sa minced meat, no? Kasi parang
maliliit na projects ang titingnan nila pero malaki pag tinotal mo napakalaki pa rin ng possible leakages diyan. Yan. So sa akin parang alam mo mahirap nang tanggapin yung current leadership talaga napakahirap tanggapin.